We're super late. I'm sorry. Grabe. I'm Sir Dim, thank you. Hindi ako ginising ni Kurt. Sa Paway tayo. Pasok natin yung pintusan, driving, but we have to make our tires. Hello guys, nandito tayo ngayon sa T-Flex Petron northbound. So papunta tayo sa heart of Luzon. Tamang-tama because tomorrow is Valentine's Day. So pupuntahan natin ang Paway Church, Sand Dune, we will do sand driving, and then pupuntahan natin yung mga tourist attraction sa Ilocos Norte. And then next day we'll go to Apayao. So hindi natin alam, this is an expeditionary trip, 6 days. So hindi natin alam ano dadatnan natin doon, we'll see. Kasi yung last na pinunta namin doon is 2019 pa. So hindi natin alam, will be very very exciting. See you later for more updates. What's up guys? It's time for another Mototesto overlanding trip. And yes, nandito tayo sa Ilocos Norte kung nakikita niyo yung Paway Church. Pero before that, balikan muna natin yung nangyari kagabi dun sa simula ng biyahe namin. So nag-meet up tayo sa Petron T-Flex, and then doon nag-briefing, nagbigay ng jacket and lahat na information. So doon nagkita-kita, ayun, shinare kagabi. And then bumiyahe kami, umalis kami ng 12 midnight. Dumating kami dito ngayon, it's around 6:30 or 7 a.m. Tapos sa haba ng biyahe, pero safe naman. And then natulog kami, umidlip kami saglit sa somewhere Ilocos Sur. Pero yes, nandito tayo sa napakagandang Paway Church, ayun, no? Wow! So isang famous landmark to dito sa Northern Luzon. And guys, etong trip na to ay tinatawag ni Sir Tim na the Heart of Luzon Expedition. Bakit expedition? Bakit Heart of Luzon? Kasi Valentine's Day. Hindi, joke lang. Hindi, kasi yung mga routes and provinces na dadaanan natin sa gitna talaga halos ng Luzon. So kaya the Heart of Luzon. Sobrang exciting nito kasi ano to medyo mga liblib na lugar yung dadaanan natin, puro backdoors and all. And then kinento na ni Sir Tim sa amin kung anong mga expect namin. Sobrang exciting. Kaya abangan nyo yung mga makikita natin, mga dadaanan natin, mga ma-experience natin. So, ano to, epic, another epic trip. February pa lang, pangalawang trip pa lang to. Ang dami pang parating for this year. Pero again, every Mototesto overland trip is epic. So guys, ayun yung mga cars, andun sila. Nag-briefing ulit dito kanina sa Paway kasi papasok tayo ng sand dunes, Paway sand dunes. So maglalaro tayo or dadaan lang tayo doon sa loob ng sand dunes. So exciting kasi doon sa sand dunes pa lang mukhang masaya na So maglalaro tayo doon. This is a 5-day, 6-day trip. Marami sa provinces na dadaanan natin or sa mga lugar na dadaanan natin. Mga bago, hindi ko pa napuntahan yung iba. So kaya excited ako. The Mototesto overland trip, the Heart of Luzon Expedition. Let's go, abangan nyo to. Sino first time magdadrive sa sand? Siguro mga half of the group first time magsa-sand dunes, magdadrive sa sand dunes. So i-briefing ni Sir Tim yung mga first timers. Syempre, ikaw, first time mo ba, bro? Dunes, hindi. Nagano tayo dati. Oh, Lapas ba yan? lapas, lo. Ayun, RAV4 dala ni Sir Alex. So ito guys, ibang sand dunes na to. Paway naman. I think this is bigger. And dito talaga pwede maglaro. Pinong-pino to. Binibrief niya yung mga first timers. Yung last na sand dunes namin, parang January or February last year. So sakto lang din, 1 year ago.
Sander nagdidrive sa FJ, oh. Sander. How's it driving in the sand? How old are you, Sander? 10. FJ dala niya. Dito tayo sa Paway, Sand Dunes. So guys, nandito tayo ngayon sa Paway Sand Dunes sa loob. So naglalaro sila. Saya, daming mga nangyari. Tapos syempre may mga nabalahaw, may mga nag-enjoy. Ang lawak, sarap maglaro dito. Tapos ayan sila, ayan. Si Alex, oh. Sander nag-drive syempre na FJ. Si Brian, ayan, nag-documenting FJ natin. Ano may sabi mo dito sa Sand Dunes, bro? Saya. Playground talaga. Playground, no? Oo, tapos basta tama yung air pressure nyo. Nandito tires mo. Nandito tayo siya. Yun yung maganda sa Ridge Grappler, di ba? On and off road, di ba? Yan. Hindi tayo nabalahaw. Kanina medyo bumaon pero self-recovery lang. Ayun. Kasi may nagtuturo. Yun, si Sir Tim, tinuturuan tayo sa radio. Kasi nandito daw si Brian, eh. Kaya di nababalahaw. Pumasok tayo dun sa kabila, lumabas tayo dito sa kabila. Ang haba rin. Tapos, ang saya. And then, ngayon magli-lunch na tayo. So, punta na tayo sa lunch place. Copy. After 2 hours of driving from Sand Dunes, nandito na tayo sa I think Saud Beach. Actually malapit sa Saud Beach. Dito sa Imas Cafe. Dito tayo magla-lunch. 12:30 na. So napuntahan na to ni Brian dati, no. Maganda vibe dito eh. Maganda. Tsaka malaki to sa loob. Yun, no? Mga walang tulog. Nantok na nga ako. 5 minutes away sa ating lunch area, Kingfisher. Dito tayo magstay. Yep, ganda ng spot. Dati ko na nakikita to eh, na nasi-search ko na to years ago. Alam ko pang mga kite surfing to dito eh. Pero ngayon ko lang napuntahan. Pero nag-camp na kami dati dito sa katabi, North Beach, sa South Beach. Punta na kami dyan. May mga videos tayo niyan, panoorin nyo. Pero itong Kingfisher, ganda. Ibang class eh. Ayan yung reception and restaurant. And parking area. Ayun, ganda ng beachfront. Ooh, solid. Tapos may pool din. Tapos ganda ng tambayanan dun, no? May tambay spot dun. Tapos yung mga villas nila, ganda. Pati yung rooms maganda, pakita ko sa inyo mamaya. Stick din yung spot dun talaga. Ganda nung napili ni Sir Tim. After 12 hours of driving. Ayan, damn, ganda. Ganda. Gustuhan ko. Akala mo para sa akin eh, no? Pero maganda yung spot. Maganda yung spot, Kingfisher.
Silip tayo sa room. Ka-roommate natin si Bri tsaka si Sir Tim. Yan yung room. Ay, Sir Tim. Oh. Yan. Siren pa dun sa taas. Yun. Yan si Brian. Huli. Boom! So ito, tambayan. Restaurant, beach area. So, chill muna tayo. So, kakagising lang namin after an hour of nap. Hi, Reg. Hello. Kakain na naman ulit tayo. Bunda tayo sa property nila Sir Rick, which is mga 40 minutes away dito sa resort. Kasi kaka-birthday lang ni Sir Rick eh. Sir Rick is kasama natin dito sa group. And actually dapat lunch yun, kaso na-late kami kanina. So merienda na lang ngayong hapon. So kaya alis tayo. Punta tayo dun sa property nila. Naganda silang pagkain. So kakain na naman tayo. Ayan. Campsite nga eh. Ganda ng spot. Pwede, beachfront. May lilim. Nandito na tayo sa spot nila Sir Rick. Ayan o. Ano pala ito? Gagawin dapat na resort kaso hindi natuloy nung pandemic. Dito sa town ng Pasaling. Huling bayan ng Pagudpod. Ay, may lechon! Meron. Wow! Dami oh. May tilapia. Wow! Kinilaw. Pansit. Lechon. Sa sobrang daming ulam bro, nakapili ka na ba ng ano? Parang Kukunin buffet talaga. Talo pa dito yung kabalin eh. Oo, di ba klase? Saka dito pwede mag-Sharon. Pwede. Encourage sila mag-Sharon dito. Oo, Sharon. Tapos yan sausawan pang ganyan Boom! Dami, di ko alam anong kukunin ko. So ito yung building guys oh. Ano daw to? 130 rooms dapat kaso hindi natuloy. Kasi nag-pandemic. Dinner time back at the resort. Candlelight dinner pala ngayon since ang tawag dito, Valentine's Day. May Valentine's or din? May pa-wine pa oh. Si Mick sumunod. Taga dito lang yan, Ilocos. Oh! Ayun pala yun, para ma-feel yung vibe. Guys, ito yung pakulo ng Mototesto. Since Valentine's Day, nandito tayo sa biyahe, nandito tayo sa Kingfisher. Ayan, so ayan o. So may mga message and name para may assignment. Siyempre magkakatabi yung mga couple. Ayan. Sa candlelight dinner. Tapos, ganda ng view. Ayan. Galing. Thank you kay Mototesto. Ayan, kina Sir Tim. May French chef, tapos ito, chocolate. Wow. May pa-chocolate pa. Chocolate pala to. So we have French wine. Salamat Sir Tim for sharing that with all of us. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! Cheers! Cheers! Newlyweds! Ayan! Newlyweds pala dito! Kiss! Thank you, Mototesto! Mamagga pa yung mata ko. Pero, good morning guys. Ganda talaga dito. Nagustuhan ko yung vibe dito sa Kingfisher. And dito to sa Pagudpod. Pero, story time muna tayo from yesterday. Day 0 and day 1 of the Heart of Luzon exploration trip ng Mototesto. So, kahapon, sorry, share ko lang tong beachfront na sobrang chill, no? Ewan ko ba, beach person talaga ako.
Pero yep, kahapon, umalis kami ng Petron ng 12 midnight. Tatanong kayo ba't laging Petron, bla bla bla. Kasi Petron is the fuel partner of Mototesto. So kaya puro Petron kami. Petron kami nag-gas up, meetups and all. Punta kami ng hapon dun sa may dulo, last town ng Pagudpod. Dun sa property nila Sir Rick, nagpamerienda siya pero with lechon and all that, buffet. So grabe yung pagkain. Pero and kasi nag-birthday si Sir Rick a few days ago. So ayun, parang lumipad pa siya dito from the US. So thank you Sir Rick, Jason, Kevin, and everyone in your team sa pag-accommodate and paghanda ng mga pagkain sa amin. Mag-rock camping tayo today. So kasi today yung medyo wala kaming idea kung ano mangyayari. Sir Tim lang nakakaalam. Excited kami kasi yun yung pinunta namin dito eh. So mga back roads and all. Sana ma-document ko kasi ang hirap eh. Ako nagdi-drive, ako din nagbi-video kasi wala akong kasama ngayon. Pero yep, I'll try my best. Abangan nyo to guys. This is day 2 of the Heart of Luzon expedition. And of course, kahapon, sorry, nakalimutan ko. I know, saya pala maglaro dun sa sand dunes. So, it's second time ko na, pero grabe, saya pa rin maglaro dun sa sand dunes. Magbe-breakfast na tayo, hihintay lang namin sila. It's 6:30 in the morning. Sobrang aga. Pero, kagabi pala. Grabe, surprise ni Mototesto, nagpa-dinner, Valentine's dinner siya. So actually di ko alam yun talaga na may ganun pala silang hinanda. So may candlelight dinner pa dito sa resort. And syempre lahat kami ng mga sumama dito, nagulat kami kasi may pagganon pa sila sa may pagganong dinner pala sila. Pero again, it's a Valentine's night day. So kaya bumawi sila na ganun pala kasi since hindi ka nag-celebrate with your partner. So dito mo i-celebrate yun, which is very romantic and very 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 nice of them para gawin yun. So na-surprise lahat. Ang galing. Yun? Props to Miss Janice and Sir Tim of Mototesto. Ganda. Ang galing talaga nila mag-prepare. Kaya sumama na kayo. Be part of the group chat na. Para masendan kayo invite. Pero anyway, today's day 2. Breakfast na tayo. Morning, Jason. Morning. Kuya, good morning. Good morning, kain na. Kain na naman. Oo nga, di natatapos ang kain. Morning. Okay guys, so umalis na tayo sa Kingfisher. Time check, it's 8:20 AM. So guys, after dun sa Kingfisher, may sinilip kaming trail palabasan na ng Blue Lagoon. Dati meron talaga to, semento, tas may konting rough road. Pero parang na-landslide pala, kaya hindi kami makadaan palabas ng Blue Lagoon. Kaya babalik na lang tayo. Pero grabe, ganda ng view, ibang klase. Talaga, parang basta bundok, windmill, dagat, ganda. Pero napuntahan na namin to dati. Pero dinala lang namin yung grupo. Sayang, hindi tayo nakatagos. So, na tayo? On to the real plan. Pasok na tayo ng loob ng Luzon. Ito na.
Grabe no, ganda pa rin talaga ng Patapat Bridge. Ibang klase pa rin. Kahit pang ilang beses ko na nakapunta dito sa Patapat Bridge, ano pa rin may wow factor pa rin talaga. Ganda, ganda. So ngayon guys, ano lang, a few kilometers away, papasok yata tayo ng Adams and then doon na, paloob na tayo. This way to Adams. Dito na tayo sa loob ng... Saan tayo? Adams. Ayan, Adams papunta tayo. Apple. Adams Actually, bababa na tayo sa Adams Apple. Pababa na. Papunta na ng Heart, no? Oh, yeah. Kaya Heart of Luzon. Yan. Nag-briefing na si Sir Tim para sa... For the safety, syempre. Diba? Itong mga nandito sa likod ko, ito yung mga batikan. Ayan, pumapasok ng nakar. So, yan, sila Kuya Edgar, Sir Luigi. Ano na tayo, papasok na tayo. And maghahanap na tayo ng campsite dito sa loob. Kasi raw camping for today. So, sana makahanap tayo magandang spot. Tignan natin kung saan tayo mag-camp for today. Terrain, di natin alam kung anong, katulad kanina, may mga erosion, may mga landslide. So, yun lang. Hindi natin alam ano yung meron. Cross our fingers. At makalabas tayo ng Kalinga papuntang Mountain Province tomorrow. So, magka-camp tayo off-grid today. Target natin, siguro by mga 1 o'clock, let's find the proper campsite. Doon na tayo mag-lunch. If we have, maganda yung time natin and yung distance natin nag-gap, mabot tayo about kalahati, doon na rin tayo mag-set up ng camp. Kung nakakita tayo ng magandang pwesto by the river. Para bukas, makalabas tayo papuntang Apayao kung may nakita tayo. Kung wala tayong nakitang maganda, pwede tayo mag-lunch ganito, roadside, then proceed tayo, hanap tayo. Ha? Silip dyan, no? Sa taas. So guys, nandito na tayo sa part ng Kalanasan. Actually, parang pangalawang barangay galing dun sa Adams. So ayan. So kinikwento nga ni ate, kagawad pala siya dito. Ayun, ang dami natin. Hanggang doon sa dulo. Ayan. Hanggang sa poblasyon ng Kalanasan, diretso pa tayo. Apayao Province. Update guys, so nandito na tayo sa road papuntang Kabugao, actually after Kalanasan. Kaso yung Defender, parang may problema yata sa brake. So ito ayusin nila Sir Tim, sisilipin nila. Tignan nila ang magagawa. Pero nasa gitna tayo ng kawalan. Ito, tignan nyo yung view, grabe oh. Parang mountains talaga kahit saan. Kaya ganda ng view pag nagda-drive ka dito. Ano lang. Pero ayusin lang doon nila Sir Tim, silipin lang nila kung anong magagawa. So habang ginagawa yung Defender, nasa harap. Ito, nagsasaing na sila ng kanin. Oh, Ang rice cooker. Tsaka super gala. rice cooker. Kasi late lunch na actually 1:30 na. Lunch ba yan? Naghahanap na ng lunch? Kakalkal lang kami ng delata. Sausage. Tuna. So ito yung Defender. What? Is it good now? Probably better. Can I? Thank you. Ito yung i-check nila. So testing nila dito.
So guys, nandito tayo sa few kilometers after nung nasira yung Defender. May ilog kasi sa gilid, so naghanap lang kami ng pababa. Dito na kami magka-camp for tonight. So, may nakita naman tayong spot. May nakita actually si Sir Tim dyan. So pababa na tayo para magka-camp na tayo dito sa ilog. Ayun yung spot guys. Pababa tayo dito sa may gilid ng ilog. Medyo mainit pero mamaya mukhang lalamig naman. Si Brian nag-set up na, ayan o. Hey. Ay ka. Kanin lang. Ang ganda ng view nila, Sir Mauro. Since nasa ilog tayo, maligo tayo sa ilog. Whoa! Tamang kape lang. Okay. 1, 2, 3, smile! Bagong cheesy. Edgar! Cafe. Good morning guys, it's day 3 of the Mototesto Heart of Luzon expedition. So nandito tayo sa Apayao, somewhere in Apayao. Actually, gitna ng Kalanasan and Kabugao yata to. Again, story time and coffee time. So kahapon, bumiyahe kami from Pagudpud going to here. The goal is papuntang Tabuk. Pero again, naka 100 kilometers, more than 100 kilometers kami kahapon. Mostly ano naman, semento and mga river crossings lang, parang 2 o 3 river crossing. And then yun, naghanap kami ng camp. Si Sir Tim nahanap niya tong spot na to. Pero story, napuntahan niya pala to parang more than 10 years ago. Itong spot din na to. So hinanap niya lang ulit. And then ganda, so naligo kami sa ilog, nag-chill. Ano, ganda-ganda, sobrang ano lang kahapon, chill lang. Saka ganda nung view pala dito, nung nag-drone shot tayo. Ganda, ibang klase. And ngayon, it's 6:30. Actually, pa 7 AM, babiyahe na tayo going to Tabuk. That's around 10 hours daw. Bro, may coffee dito. Actually, hindi pala Tabuk, hanggang Mount Data Hotel pala. So, 10 hours biyahe. Ano? Campsite reveal. Bandang ano lang to, Tanay. Ganun medyo ano lang. Go to. Pag Public ba to? public to, sa may Tanay lang. 1.5 hour away. Guys, ano to? Apayao. May lugar ba to, bro? May tawag itong place na exact na to.
Di ko alam kung anong barangay ito eh. Pero private kasi Oo, medyo private kasi siya guys. Pero yun, kung nasa area kayo, madadaanan nyo to dun sa highway. Makikita sa highway. Ayun o, highway ayun o. Oo, yun mismo. Ayun lang. So, again, hindi yata kasi public to. So, and ayun lang. Ganda yung spot. Ganda. Galing pumili ni Sir Tim. Galing niya maghanap ng spot. And yeah, after coffee, nagpa-pack up na lahat. And babiyahin na tayo to Mount Data Hotel. Doon yung next destination natin. Let's see. Tignan natin anong mangyayari today for day 3. And yeah, coffee time. Grabe, nakaalis na tayo dun sa river. And grabe, sobrang ganda ng view. As in, yung mountains, yung river, habang bumabiyahe ka. Grabe. Kaso, it's ilan na? Mga 30 minutes after eto na stall kami. Kasi yung Defender, nasira ulit. So, I think may problem sa clutch and brake. So, ginagapang. Kaso ngayon, na-stall na talaga. So, I think gagawa ng paraan kung anong pwedeng gawin. Pero yeah, that's the update for now. Ayun, yun, kung makikita nyo. Ayun yung Defender. Nakapila kami dito sa road. Tignan namin anong mangyayari. Yeah. Pero Delo, hey! Ayun. Okay guys, update. Nandito na tayo sa Tabuk. And haba rin ng biyahe natin from yung river camp. And then, well, majority naman road. And then may konting off-road lang. Shortcut lang tayo saglit ni Sir Tim. Pero okay naman. And then ngayon nasa Tabuk, nag-quick lunch lang tayo. And then didiretso na tayo to Mount Data Hotel, which is 5 hours or more. Yeah, around 5 hours 30 minutes to Mount Data Hotel, and dun tayo magstay for the night. And yes, so medyo mahaba-habang biyahe pa to. Grabe, 161 kilometers, and today nakaka 200 plus kilometers na tayo going here. So, let's go. More on today's driving day. Guys, nandito na tayo sa sirang daan ng Sadanga. Pero ngayon maayos na. Ayan. Tinglayan yata to o Sadanga. Di ko alam kung ano yung part, pero nasa gitna. Sketchy. Yan yung naputol ng bagyo. Yan sila Sir Tim. Update guys, so nandito tayo sa may buntok, papuntang buntok, kaso may landslide hindi makatawid, nakapila yung masakyan dun. Kami nakapila din dito sa kabila. Ayan bumabagsak po. Landslide, mabagsak pa rin yung mga bato sa lupa. Piloter, tabi kayo. Edgar. Pero may surprise daw sila. Sir Mauro at si... Wow! So,
Patay, busog na. Mag-exercise na naman. Mayroon daw parating na lechon. Galing ko daw sa inyong lahat. Good morning, guys. It's our second to the last day of the Heart of Luzon adventure. And today activity is pupunta lang tayong Banawe. So medyo magba-backtrack lang tayo. Punta tayong Banawe. Mag-lunch tayo dun. And yeah, ito siguro ang isang comment ko na dito sa Heart of Luzon expedition trip is sobrang organized. Siguro kahit one night lang yung camping kasi parang ang ginawa ni Sir Tim and Janice is inorganize na nila lahat. So parang one night yung camping dun sa river pero before that is sa Kingfisher, yung dito sa Mount Data. Magto 2 nights kami dito actually. So parang inayos na nila lahat para less hassle na kasi yung last na punta yata ni Sir Tim dun sa route na yun, sobrang tagal na. So, akala niya dami pang rough road. As in, expedition talaga. So, nagulat din siya na sementado na pala all the way. So, kaya medyo na gulat sila na, okay na pala yung daan. So, ang inisip kasi namin is expedition na rough road, exploration, ganun. Kasi ganun yung nangyari nung sila Sir Tim last time dumaan doon. But that was years ago na pala. Pero, grabe pa rin kasi maganda kasi first time ko dumaan doon sa ibang mga spots, ibang places. Maganda. Yeah. And kudos to them for always organizing an epic trip. Iba pa rin lakad na mototesto talaga. So far, so good with minor aberyas. Yung river talaga yung pinaka nagustuhan ko. I think ganda nung spot na yun. Good morning. Memories dun. Let's go! Yeah! Saan tayo punta? Banawe. Banawe. So yeah, let's go guys. Let's go to Banawe. Kasi marami dito sa grupo, hindi pa nakapunta ng Banawe. So that's why perfect destination for them kasi para mapuntahan naman nila. Kano na tayo dito papuntang Banawe. Ayan o. Banawe. Dito tayo sa Banawe Grand Hotel. Dito tayo nag-lunch after 2 hours na drive. Pero grabe yung view dito sa yung Bontoc going to Mount Polis and then Ifugao. Grabe, ibang klase yung view, napakaganda. Puro bundok, puro malamig. Pakita ko lang tong Banawe Grand View Hotel. Hello. Ganda ng view nila dito.
Kasi pag kumain ka, may view ka mismo ng Banawe Rice Terraces. Though hindi na kasing ganda nung like before, pero ayun, kakain ka dyan, yung table mo. Damn, ganda, Banawe Rice Terraces. Yes. Ayan yung tables. Meron din sa loob, ito outside. Yun yung view mo. Nakakamiss lang dong Banawe. Kasi nung nagba-backpacking pa kami ni Brian, isa to sa mga spot na pinupuntahan namin. Tapos nag-rent kami ng wooden scooter dyan. Tapos papadaos-os ka dun sa daan. So I think may picture pa yata ako. Ito yata ito to. Siguro mga 6:30. And looking forward po sa another adventure po ng Mototesto. Si Pilas. Basta kasama ng mga tatlong dalawang kasama ko. Manuwag pa dito. Henry, salita. Huwag kayo nagtagal pa ba kayo? Sabi ko, naglilipit lang. Discreet naman siya, no? Oo. Sabi niya, sige, pabilisan na. Minudo. Kakaibang minudo Hindi yung minudong Tagalog May bounce siya. Nagtigpang ko Kaya, mainit ako sa kilayin tsaka yung pagpasko na ba din. Good morning guys. So today is the last day of our Mototesto Heart of Luzon trip. And yeah, lang natin, summarize lang natin yung yung buong trip. So itong buong Heart of Luzon is from provinces of Ilocos, Apayao, Mountain Province, and Kalinga. Yun yung mga dinaanan natin. And then, yeah. And ang ganda ng mga spots na napuntahan natin. Nakita nyo naman. Though, isang beses lang tayo nag-camp. Pero, again, na-enjoy pa rin namin. Napaka well-organized. And then, yung campsite, yung river, grabe. Yung sand dunes na laro, ang saya. So, yung Kingfisher na resort, ang ganda. Ganda lahat. Ganda lahat. So, another epic trip. And again, February pa lang to. Marami pang susunod. And nung sinilip ko yung listahan, mga epic na naman yung kasunod na trip. So, guys, abangan nyo yun. Pero again, magta-thank you lang tayo kina Sir Tim and Miss Janice for always organizing the monthly trips of Mototesto na laging epic. And of course, mga sumasama lagi. Kasi may mga bago, may mga regulars na sumasama. So, thank you guys. And dami naming, may mga nakilala naman tayong bago and another stories to tell sa mga kaibigan and mga families natin. So, ayun, lang tayo, enjoy lang natin lagi yung nature, i-explore lang natin lagi yung ganda ng Pilipinas, and then gamitin natin yung mga sakyan natin na binuo natin for this adventure. 'Di ba? Yun eh. And special shout out kay Sir Mau, yung naka-Defender. So, kahit tumirik yung ilang beses yung Defender niya, napaka-cool guy, and along with his wife na napaka-chill lang din. Ang galing, napaka-bait pa. So, Sir Mau. And then, yes, everyone na sumama dito, thank you. See you on the next one. And since one night lang yung camping na nagawa natin, magka-camp kami ngayon. So nagpaiwan kami. Actually, umalis na sila kanina after breakfast. So tayo nandito pa tayo sa Lake Tabi, sa Mount Data Hotel So, and nagpaiwan kami, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cars plus may iba pang sumunod from Manila, mga 10 cars yata kami. Lake Tabeo kami. Tayo doon, magka-camping tayo. Since nandito na rin tayo sa area. So, abangan nyo yun, but that will be on the next video. Panoorin nyo yun, guys. So, guys, for this one, for the Heart of Luzon, thank you. Nakikita nyo si Brian andyan, si Luis, si FJ, kasama natin, FJ syempre. And sa mga sponsors natin, syempre, thank you. Special mention to Nito, to Elf, to Rival Philippines, to, of course, Mototesto. And the rest of the, yung mga sponsors natin. Thank you so much. And marami pa tayong adventures na parating. So, guys, sana subaybayan nyo pa rin kami. And supportahan nyo pa rin kami. And yes, kita-kita pa rin tayo sa mga next adventures namin. Thank you so much. See you in the next one.